Sandro, sa dami ng mga isyung umuusbong sa kanilang investigasyon, ano pa ang susunod na mga hakbang ng Quadcom? Pinky, patikim lang ito doon sa posibleng lamanin ng progress report ng komite na hihahain sa plenaryo sa susunod na linggo. At ayon nga sa lead chairman ng Quadcom, ay year-end report ito ng kanilang investigasyon. Sa ikalabing-tatlong pagdinig ng Quadcom, inisa-isa na ng mga kongresista kung ano-ano na ang narating ng kanilang investigasyon. As our year-ender, we shall resume our probe on the illegal drug trade and the extrajudicial killings that took place during the war on drugs of the past administration. These two topics are inseparable, as we have seen that the extrajudicial killings were perpetrated, tolerated, and even encouraged during the implementation of the war on drugs. Kabilang sa mga nabanggit ang mismong pag-amin ng mga individual sa mga pagpatay gaya ni na Colonel Santi Mendoza, PO2 Nelson Mariano sa pagpaslang kay General Wesley Barayuga sa utos umano ni Colonel Royina Garma at Colonel Edelberto Leonardo. Kasama rin ang pag-amin ni Garma na inutusan daw siyang ipatupad ang Davao Model sa buong Pilipinas. Sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kanyang inamin na inutusan niya ang mga kapulisan na patayin ang mga drug personalities, bagamat sinabi niya na dapat ito ay manlaban, na kung hindi naman manlalaban ay dapat piliting manlaban upang ma-justify ang pagpatay. Mismong si Kerwin Espinosa naman ang nagdawit kay PNP Chief, now Senator Bato de la Rosa, na may kinalaman di umano sa pagkamatay ng kanyang ama at sa pagbibintang kay former Senator Laila de Lima na nagresulta sa pagkakakulong nito ng 7 taon na walang basihan. Marami pa anyang lalabas na katotohanan. Hindi naman kinagat ng mga kongresista ang palusot ni dating Mandaluyong Police Chief Hector Grijaldo, kaya nasight siya in contempt at ipinaaresto na. I think we've given him what's his name? Colonel Hector Grijaldo enough leeway. Sobrang bait na natin sa kanya, and I think it's the right time to make an appropriate motion. Sumusobra na siya. This is, I believe, his 4th time to skip the Quadcom, and pero sa Senate wala naman siyang rotator cuff syndrome. Siniguro naman ng PNP na susundin nila at papupuntahin sa Kamara si Grijaldo. Matatanda ang sinabi ni Grijaldo sa pagdinig ng Senado na pinilit umano siya ng ilang lider ng Quadcom para aminin ang pagkakaroon ng reward system sa war on drugs, bagay na pinabulaanan ng ilang kongresista. Samantala, pinaiimbestigahan naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang nangyaring barilan sa mismong harap niya kagabi sa Taguig. At nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng isang pulis, yung naka-motorbike. So hindi namin alam kung anong insidente ito, ano ba itong mga naka-motorbike na ito. Talagang natakot po ako, Mr. Chair, at kinihila na lang po ako ng aking mga kasamahan at pinadapa, at pinayuko. Natakot po ako, Mr. Chair, dahil bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic, Mr. Chair, ay nagpapaputok ang pulis. So tingin ko po ay hindi tama ito dahil sa gitna po ito ng mga sibilyan at traffic po ito at marami pong sasakyan. Hinimok naman ng PNP na personal na maghain ng reklamo si Castro. With respect, sir, doon sa sinasabi po ni Representative Franz Castro po doon sa isang incident allegedly involving a police officer, we verified po sa Taguig City Police Station as well as the Southern Police District, wala po silang na-receive na ganong report po. But if in case it is true, we encourage Representative Franz Castro to at least make an official report po sa nearest police station para we could take action on that po.
Pinky, doon sa progress report na ibababa sa plenaryo ay maghahain ng 15 panukalang batas ang Quadcom at posibleng may irekomendang makasuhan na 10 individual. Pero Pinky, sa kapapasok lang na balita na cite in contempt ngayon lamang si dating PDEA Director General Wilkins Villanueva matapos nilang magkasagutan ni Abang Lingkod Party List Representative Caraps Paduano. Pero in the spirit of Christmas ay nagdesisyon ang Quadcom na ipatupad na lang ito sa January 13, 2025 sa pagbabalik ng sesyon dito sa Kamara. Pinky. Eh di ba si Congressman Paduano ay may sakit nga ngayong araw dyan sa hearing, hindi ba? Ayun nga, Pinky, at hanggang sa ngayon nga ay nagpapatuloy na pagtatanong itong mga kongresista dito sa kanilang mga resource person. Sandro, magkakaroon pa ba ng pagdinig ngayong taon o i-resume na lang next year? Ito na, Pinky, yung huling pagdinig ngayong taon at ipagpapatuloy na lang ito sa pagpasok ng bagong taon. Pinky. Maraming salamat, Sandro Ochoa, live mula sa Batasang Pambansa.